Gaano nga ba kalakas ang isang king na kahit ang isang Ryoji Goto na gustong maging national level hunter ay tinalo lang ng ilang segundo? At sino nga ba talaga ang tunay na king? Samantalang ang ating bida ay binanggit na ang salitang Shadow Exchange upang makapag-teleport papuntang Jeju Island. Matapos ipinakita ni Baek Yunho ang kanyang true form, which is ang pagiging half-human, half-white tiger monster, kaagad niyang tinapos ng walang kahirap-hirap ang dalawang Ant Queen guards. Samantalang si Cha Hae-in ginamit ang kanyang skills, ang concussive taunt, upang magkaroon ng attraction ang mga Ant Queen guards nang makapag-focus si Ma Dong-ok for one-on-one battle against Queen of the Ants. Ginamit ni Ma Dong-ok ang kanyang defense magical energy upang magka-coated ang kanyang shield and spear para tumaas ang kanyang defense stats. At sinabi ni Ma Dong-ok sa Ant Queen, "I'm your huckleberry." It means, ako lang ang gusto mo. Napansin ng cameraman na nasa 80% pa ang kanilang viewers, kaya sinubukan niyang lumapit ng kaunti upang makakuha ng magandang angle. Subalit hinawakan ng kanyang likod ni Min Byung-go dahil nasa loob sila ng kuweba ng S-rank boss at walang ibang may responsibilidad sa buhay ng cameraman kundi siya lang. Wika ni Min Byung-go, "Kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, dito ka lang sa tabi. Kakasimula pa lang ng laban." Samantalang na-spread na sa buong mamamayan ng Korea ang live broadcast ng Jeju Island Raid. Mayroong dalawang matanda na inaya niya ang kanyang asawa na manood ng live broadcast ng Jeju Island Raid dahil ibinalita daw na mananalo ang mga S-rank hunter ngayon against Ant Race. Ngunit hindi nga ito interesado dahil hindi siya naniniwala sa mga pahype ng mga balita. Ipinakita sa TV si Ma Dong-ok na hinarap ang Queen of the Ants na mag-isa habang kinakalaban ng ibang S-rank hunter ang mga Ants bodyguards. Ang sumunod na eksena sa TV, ipinakitang si Baek Yunho ay nagawa nitong talunin ang dalawang Ant Queen guards, kaya biglang nagsisigawan ng mga kapitbahay ng matanda, kaya wika niya nasisiraan ata ng ulo ang mga taong ito. Samantalang literal na nagmimistulang mga artista ang mga S-rank hunter na parang nanunood ng live action movie ang lahat ng mga mamamayan ng South Korea dahil nakikita sila sa kahit saang gusali, restaurant, mall at kahit sa mga streets. Ipinahayag ng reporting center na nagawa ng matalo ng mga S-rank hunter ang lahat ng mga Ant Queen guards at umabot na sa 85% ang kanilang viewers. Sa moment na ito, ang bansang South Korea ay malapit ng mabibilang sa mga bansang US, China, Russia, France at iba pa, ang mga bansang nagawang makleared ang S-rank gate. Samantalang gumawa ng tactics sa mga S-rank hunter para talunin ang Queen of the Ants. Sabay nilang tinulak ang Queen upang magkaroon nito ng out of balance habang nag-unleash ng hindi mabilang na magical arrow si Lim Tae-gyo, ang arrow shower, direkta sa ulo mismo ng Ant Queen. While si Baek Yunho sinubukang pilayan ang Ant Queen gamit ng kanyang Tiger Claw. Biglang nagpalabas ng liquid ascent ang Queen of the Ants galing sa kanyang bunganga, kaya parang inanod si Dong-ok at Yunho sa init ng asido. Kaagad binuksan ni Min Byung-go ang kanyang grimoire at nagcast ng magical healing spell towards Ma Dong-ok at Baek Yunho at sinabing, "Bago kayo masaktan, dapat masaktan muna ako." Kaya kaagad sumalakay ang Queen of the Ants sa kinaroroonan ni Min Byung-go, ngunit mabilis itong nadepensahan ni Ma Dong-ok. Habang si Choi Jong-in naghanda ng pamatay na flame magic at sinabing umatras muna kayo ng kaunti. Nag-unleash si Master Choi Jong-in ng napakalawak na flame magic to the point na parang susunugin niya ang buong kuweba ng dungeon boss sa lakas ng apoy na pinakawalan niya. Gamit ang unique na kakayahan ng mga mata ni Yunho, nakita niyang patapos na ang buhay ng Ant Queen. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, sumigaw ng napakalakas ang Queen of the Ants sa huling pagkakataon na ikinagulat ng mga S-rank hunter kung ano ang ibig sabihin nito. Napansin ni Yunho na kung hindi ito last roar or the death cry, ibig sabihin mayroong tinatawag ang Queen of the Ants at mukhang iba ang kanyang nararamdaman sa tawag na ito. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.
Samantalang napasigaw si Sugimoto kay Ryuji upang ipaalam na ang kanilang interference jamming signals ay nawala na at lahat ng mga flying ants patungo ngayon sa entrance ng kanilang lungga. Kaya nagtataka si Ryuji kung ano kaya ang nangyari sa loob. Samantalang hindi na pinatagal pa ni Cha Hae-in ang buhay ng Ant Queen dahil kaagad niya itong inatake direkta sa leeg upang mapugutan ng ulo at napatanong kung tapos na nga ba talaga ang laban. Sinabi ni Lim Tae-gyo kung sila na nga ba talaga ang ikapitong team na nagawang maklear ang S-rank gate. Ngunit mayroong napansin si Baek Yun-ho na detect ng kanyang senses na mayroong paparating galing sa itaas. Tinawagan si Ma Dong-ok sa radio na paparating na daw ang mga flying ants pabalik sa lungga, kaya kailangan na nilang makalabas ngayon din. Wika ni Lim Tae-gyo, mataas pa naman ang kanilang oras, bakit hindi nagawang mapigilan ng mga Japanese hunter ang mga flying ants? Sagot ni Ma Dong-ok, hindi ko rin alam at inaalam din daw ng Hunter Association kung ano ang nangyari. Napansin ni Choi Jung-in na ang kanyang flame net sa entrance ay nagawa ng ma-destroy ng mga flying ants. Subalit ang pinaka napansin sa lahat ay ang napakalakas na magical energy na hindi nila sukat akalain kung gaano ito kalakas. Habang dahang-dahang lumalabas ang nag-iisang Ant King at muling nag-release ng napakalakas na magical energy sa buong kuweba at tumagos pa ito hanggang sa entrance ng lungga at kumalat sa buong isla ng Jeju. Kaya hindi makapaniwala si Baek Yun-ho kung paano nagkaroon ng ganito kalawak na magical energy sa iisang monster lamang. Samantalang hindi kinaya ni Cha Hae-in ang lakas ng amoy at hindi siya makapaniwala sa kanyang nararamdamang nakakatakot na kapangyarihan. Nakaramdam ng takot sa buong kalamnan ang lahat ng S-rank hunter dahil ang nakikita nila ngayon ay hindi isang ordinaryong beast monster, kundi isang halimaw na nagtataglay na hindi nila masukat na kapangyarihan at sa bawat footsteps ng halimaw ay parang winawasak ang kanilang buto at laman sa sobrang takot. Habang naglalakad ang Ant King, pinagpapawisan si Ma Dong-ok sa sobrang takot. Nagulat siya dahil nilagbasan lang pala siya nito at dumiretso sa bangkay ng Ant Queen na parang nagluluksa. Muling nag-release ng napakalakas na magical energy ang Ant King sa sobrang galit na sobrang ikinatakot naman ng mga hunter. Habang si Cha Hae-in nanginginig at mukhang pagod na pagod ito dahil sa amoy ng Ant King na hindi niya nakakayanan, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagdash ang Ant King sa kanyang likod at nag-unleash ng pamatay na atake habang siya ay naka-off guard. At makikitang nabali ang braso nito at napakurve ang katawan ni Cha sa lakas ng atake. Tumalsik si Cha Hae-in at nabangga ito sa pader at parang masama talaga ang kalagayan nito dahil lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Samantalang sobrang nag-aalala si Ma Dong-ok sa kalagayan ni Cha Hae-in, ngunit hindi niya kaagad napansin na nasa harap na pala niya ang Ant King at mabilis itong umatake. Ginamit ni Ma Dong-ok ang kanyang malaking shield, subalit nagkadurog-durog lamang ito sa lakas ng Ant King at hindi lang yan dahil tumagos ang atake ng Ant King sa kanyang braso at pinutol ito. Sinubukan ni Ma Dong-ok na atakihin ng Ant King gamit ang kanyang spear, subalit hinawakan lang ito at pasimpleng pinutol ang kanyang kabilang braso. Kaya iniwan ng Ant King si Ma Dong-ok na wala ng braso at duguan. Habang si Baek Yun-ho kaagad sumalakay sa Ant King, ngunit iniwanan lamang ito ng slashing claw attacks. Sinubukang atakihin ni Choi Jung-in ang Ant King gamit ang kanyang flame magic. Ngunit mabilis itong napunta sa harapan at gumawa ito ng slashing attacks gamit ang kanyang claw. Habang si Lim Tae-gyo lumapit ng kaunti upang siguraduhin hindi magmintis ang araw direkta sa ulo ng Ant King. Ngunit pasimpleng nagawang mapigilan ang araw ni Lim Tae-gyo. Pagkatapos bigla itong napunta sa harapan at pasimpleng sinuntok si Lim Tae-gyo kaya tumalsik ito kasama ang broken bow. Nagulat ang Ant King dahil bigla siyang binangga ni Ma Dong-ok gamit ang buong lakas nito. Nakabalik na si Ma Dong-ok at pati na ang dalawang braso nito dahil sa napaka-uncomparable na healing magic na kahit mawalan man ng braso, kaya itong ibalik ni Min Byung-go na walang kahirap-hirap. Habang si Min Byung-go ay nagtatago lamang gamit ang kanyang camouflage skills at medyo naiiba ang kanyang stealth skills compare kay Song Jin-woo dahil in order to hide his presence, dapat hindi siya gumagalaw. Nakipagsuntukan si Ma Dong-ok laban sa Ant King at malaki ang kanyang kumpiyansa dahil nakatago lamang si Min Byung-go habang magbibigay ng full support buff sa kanya.
Nagawang mahawakan ng Ant King ang paa ni Ma Dong-ok at hinampas-hampas sa ground side to side na parang ginawa siyang laruan ng Ant King. Gusto sanang tulungan ni Min Byung-go si Ma Dong-ok, ngunit may biglang napansin ng Ant King at napag-alaman nito kung saan siya nagtatago, habang si Baek Yun-ho ay napasigaw sa pangalan ni Min Byung-go. Ngunit huli na ang lahat dahil tumagos ang kamay ng Ant King sa buong katawan mismo ni Min Byung-go. Hindi makapaniwala si Baek Yun-ho sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigan, habang si Min Byung-go nakatulala pa rin at napasabing, "Tumakbo ka na, brother." Ngunit hindi pa tapos ang Ant King dahil biglang hinakmal ang buong ulo ni Min Byung-go na sobrang ikinagulat ng lahat ng hunter, kaya hindi na nakapagpigil si Baek Yun-ho at sinalakay ang Ant King sa sobrang galit. Nahawakan ng liig ni Yun-ho at bumalik sa dati ang kanyang anyo. Ang consciousness ni Min Byung-go para kay Baek Yun-ho bilang matalik na magkaibigan ay nananatili pa rin dahil nagsalita ang Ant King at napasabing, "Brother, tumakbo ka na." Habang nakikita ni Baek Yun-ho ang ulo ng matalik niyang kaibigan sa loob ng ulo ng Ant King, kaya mas lalong namuot ang kanyang galit at napasabing, "You fucker." Nagsalita ang Ant King at sinabing lahat sila dito ay mahihina. Nawalan daw sila ng queen at kahit uubusin pa niya ang lahat ng hunter, hindi pa rin yun sapat, at napatanong kung sino ang kanilang king. Nagulat si Yun-ho kung sino ang king na sinasabi ng Ant King. Biglang may nasense ang Ant King na napakalakas na presence sa labas ng lungga at napagtanto niyang ang king ay nasa labas, kaya kaagad itong lumipad at iniwan si Yun-ho. Naisip ni Yun-ho na pupuntahan ng Ant King si Ryuji Goto dahil wala namang ibang mas malakas na hunter kaysa sa kanila, si Ryuji lamang. Sinabi ni Yun-ho na dapat na silang tumakas sa lugar na ito bago bumalik ang Ant King, ngunit nakita niyang napakaraming flying ants na papasok sa lungga. Samantalang ang grupo ni Ryuji kaagad pinuntahan ng pwesto ng Team Charlie upang malaman kung ano ang nangyari dahil kahit ang Team Delta hindi na rin sumasagot. Napagtanto ni Ryuji na baka ang dahilan kung bakit nawalan ng contact dahil sa interference issue na sinasabi ni Sugimoto. Tinawagan ni Ryuji ang Team Bravo at tinanong kay Kanayi kung hindi rin niya magawang makontak ang Team Charlie at Team Delta. Sagot ni Kanayi, hindi rin niya makontak. Pagkatapos biglang tumawag kay Ryuji si Chairman Matsumoto. Lumipat ang eksena sa coast ng China. Nakita ng mga Chinese Marine na parang naisaayos ng Korean S-rank hunter ang kanilang misyon. Ngunit nagdadalawang isip pa rin ng chief mate na posible pa rin makakalipad ang mga flying ants papasok sa China. Sinabi ng captain, gustong tulungan ng mga Japanese ang Korea sa pamumuno ni Ryuji dahil desperado ito na mabibilang sa pagiging national level hunter, since ang lahat ng naging national level hunter ay nakapag-cleared ng S-rank gate. At kung titingnan ang record ni Ryuji, ito na lamang ang kanyang kulang upang mapabilang sa national level hunter. Subalit kung siya ang tatanungin, malayo pa ang lalakbayin ng isang Ryuji Goto. Samantalang hindi makapaniwala si Ryuji sa kanyang nasaksihan na kahit si Ishida at Hoshino naging speechless sa nangyari kay Kai. Sinabi ni Ryuji sa chairman, nagkaroon sila ng problema. Akala nila magiging perpekto ang strategy na ginawa nila, subalit nalagasan pa rin sila ng S-rank hunter. At the first place, mayroon na talagang plano itong si Ryuji at ang chairman ng Japanese Hunter Association na gawing feeding ground ng Ant Queen ang mga Korean S-rank hunter. Kaya nila napili ang ganitong plano na sila ang nasa labas habang ang Korean S-rank hunter ay nasa loob para kalabanin ang Ant Queen. Ang goal ng kanilang team ay kailangan munang mamatay ang lahat ng Korean S-rank hunter bago sila magsagawa ng aksyon para i-clear ang buong Jeju Island sa pamumuno ni Ryuji Goto upang magmumukha silang bayani at nang matanghal si Ryuji Goto bilang national level hunter. Kaya inutusan ng chairman si Ryuji na umatras muna. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang inatake at sobrang bilis ng response ni Ryuji mga lods. Kaagad niya itong nadepensahan, subalit ang atake pala na ito ay dumiretso kay Ishida at makikitang sa isang iglap lang humiwalay ang ulo ni Ishida sa katawan nito. Inutusan ni Ryuji si Hoshino na mag-join sa Team Bravo dahil hindi pangkaraniwan ng ants na makakalaban niya. Kaagad naramdaman ni Ryuji ang kakaibang presence ng Ant King at napatanong kay Ryuji, "Are you the king?" Habang hawak-hawak nito ang ulo ni Ishida. Napangiti si Ryuji dahil ngayon lang siya nakarinig ng isang ants na nagsasalita at sinabing, "Yes, I'm a king."
Natawa ang Ant King at muli itong nag-release ng napakalakas na magical energy na ikinagulat ni Ryuji dahil ang kapangyarihan na ito ay naramdaman niya noon nung nakaharap niya si Song Jinwoo. Pagkatapos ipinakitang na-destroy ang katana ni Ryuji habang ang ulo nito ay nasa lupa na. Samantalang lumipat ang eksena sa Korean S-Rank Hunter at makikitang gumagawa ng fireball magic si Choi Jong-in laban sa mga flying ants habang ito ay nahihirapan. Sinabi ni Baek Kyun-ho na nagpapasalamat siya kay Master Choi Jong-in dahil sa kanyang flame magic nagawa nito na mapigilan ang mga ants papunta sa kanila. Kung nandito pa sana si Min Byung-go, magagawa pa sanang mahil ang kanilang mga sugat. Subalit parang hanggang dito na lang talaga ang kanilang makakaya. Hindi na malaya ni Baek Kyun-ho na mayroong dalawang ants na paatake sa kanyang gilid. Ngunit may biglang lumabas na shadow sa binti ni Yunho at pinigilan ang dalawang ant na ikinagulat niya nang nakita niya ang Black Soldier habang ang ating bida ay binanggit ang salitang Shadow Exchange. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!